Dahil sobrang importante itong impeachment na to dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang laban sa korupsyon at ang pagkakaroon ng accountability. Alam niyo yung ang daming gumagamit ng impeachment as a way to seek accountability, to fight corruption, without even knowing how impeachment works. Well, this is Pinoy Extreme and pag-usapan natin na mabilis to. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Yun po ang isa sa pinakamalaking problema natin sa Pilipinas, korupsyon. Kaya itong impeachment supersedes all other legislations. Dahil kahit anong gawin yung legislation, kung may korupsyon at hindi nyo gawin ang tungkulin nyo para itigil ang korupsyon sa pamamagitan ng paggawa ng impeachment, hindi nyo ginawa ang trabaho nyo. Alam kaya niya yung main function ng legislative branch ng government. Kasi mukhang hindi alam niya at ng mga followers niya yung main function ng legislative branch. Yes, impeachment is one of their functions, but it's not, or it should not, especially sa kalagayan ng Pilipinas. We need more laws. More quality laws than more impeachment. Why? Kasi unang-una, yung mga ganitong klase ng kaso, pwede mong isampayan sa Sandigan Bayan at sa Ombudsman. Ngayon, kaya gustong-gusto nilang isampay yung kaso sa impeachment, dahil nga, wala namang standard ang impeachment. Paano ko nasabing walang standard? Kasi, like for example, again, nagbotohan sila, kulay, violet ang araw. Regardless ng kung anong ebidensya yan, yung ipakita, 'di ba? Kung trip nilang bumoto as yes, kulay violet ang araw, walang magagawa yung ebidensya mo. Kasi unang-una, ang standards ng impeachment ay political. It's a numbers game. 'Di ba? Kaya ayaw nilang isampay yung kaso, 'di ba? Ng paggasta ng confidential funds sa Ombudsman or Sandigan Bayan, it's because they know to themselves that their evidence is not going to stand there. Basic. 'Di ba? Ngayon, ito namang mga vlogger na to, yung mga hindi nag-iisip, walang critical thinking, push ng push towards doon sa pag-convict di umano using the impeachment court kasi nga doon lang sila mananalo eh. Ibig sabihin, sinasabi nyo na okay lang maging corrupt ang mga politiko. Kaya dapat talaga tayong taong bayan magsalita na. Kaya dapat matuloy itong impeachment na to. No! We are not saying na okay maging corrupt ang mga politiko. What we are saying is that you file a case in the proper forum na kung saan doon mo makukuha yung tunay na accountability. Mapepwersa nilang ipasole yung mga ninakaw na pera at magkakaroon ng proper basis yung pagka-convict kay Sara. Hindi yung trip-trip lang ng kung sinong boboto. Regardless ng kung anong ebidensya yung ipakita, ganyan ang impeachment court. Kaya trip na trip nyo yan. Gets nyo ba? Di ba tuwakbo ka ng kung ano mang posisyon yun? Buti na lang, di ka nanalo. At kung hindi i-convict ng ating mga senador si VP Sara, hindi dahil kulang ang ebidensya pero dahil ayaw lang nila i-convict dahil wala silang pake sa accountability at ang pinoprotektahan lang nila ay ang mga Duterte at ang sarili nila, edi ang maghuhusga ngayon ay ang taong bayan. Anong alam ng taong bayan? With the growing numbers of functionally illiterate people, anong aasahan mo sa taong bayan? Sige nga. Buti na lang talaga di ka nanalo. This is Pinoy Extreme. Have a good day.